Magandang umaga po sa inyong lahat. It's a wonderful Sunday morning. At alam niya, kada gising natin sa umaga, talagang pasalamat tayo, buhay tayo. Amen? Because we don't know when God calls us home. Kaya laging ang bawat araw, let us always make it a very valuable day. Kasi bawat minuto, bawat oras na nandito tayo sa lupa, ang plano po ng God sa atin ay magkaroon ng abundant life. Yun ang pinangako niya sa atin pag tayo ay nakipag-isa sa Kanya. Now sa earth, pag sinabi nating abundant life, feeling natin life na walang problema. Isipin nyo, kung ang buhay nyo walang problema, anong magiging character natin? Hindi tayo ganong katatag. Hindi tayo ganong katibay. Kasi hindi nasusubukan. Alam nyo, maski ang salita ng Diyos, nasusubukan natin sa pang-araw-araw nating mga buhay. Kaya, anuman ang harapin natin, whether big, small, super giant problem, or baliwala lang na problema, kahit ano, when we are with the Lord, lagi pong inaalala natin, hindi tayo nag-iisa. Amen? Kasi iba parang laging lungkot na lungkot. Hindi tayo nag-iisa. Ako kahit nag-iisa, hindi ako nag-iisa. Diba? Masaya pa rin ako because I know God is always with me. Yun ang mahalaga po sa atin. So this morning, hindi pa pala nababati ko yung mga naka-online natin. Mga naka-online po natin na mga kasamahan, we welcome you to join us in fellowship this morning. At sa mga lahat dumating dito, alam nyo, kalabitin nyo yung katabi mo. Sabihin mo, alam mo, blessed ka, nandito ka. Amen? Alam mo yung mula po akong na-born again akong 1980, lahat ng linggo ko nasa simbahan ako. Pero lang kung nasa outreach kami, pero kahit nasa outreach, nasa simbahan pa rin. So, wala po akong maisip na araw, na linggo, na hindi ako nagsimba o hindi ako nakijoin ng fellowship. Kasi po, yun ang lifestyle natin, buhay po natin yan eh. Kada linggo lang tayo nagkakasama. Diba? Tingnan nyo yung nasa kaliwa nyo, nasa kanan nyo, nasa harapan nyo, nasa likuran nyo. Memorize nyo yung mukhang yan dahil kasama natin sa katawan yan. Kasama natin yan sa katawan ni Kristo. Okay? Magkakaisa po tayong lahat. Now, ang aking pong message this morning is our Independence Day. Diba? Ang Pilipinas, anong Independence Day? Ala, iba-ibang sagot. Pilipinas pa tayo. June 12. O, tiningnan ko na si Brother Sam. Siguradong alam niya eh. So, June 12 ang araw ng kalayaan. So, tayo, alam niyo ba, nung tinanggap natin ang Panginoon, naging araw ng ating kalayaan. It's our Independence Day. So, I will just start sa aking pundasyon na scripture. Sa Leviticus 25, verse 10, Leviticus 25, verse 10, it says, "Consecrate the 50th year and proclaim liberty throughout the land to all its inhabitants. It shall be a jubilee for you. Each one of you is to return to his family property and each to his own clan." So, ito yung utos ng Diyos sa kanila. Every 50th year. Okay? Kada 50th. Kaya maski sa atin, yung mga 50th na kinasal na, di ba, nagse-celebrate, o yung 50 years old, talaga it's a special day. So, ito ang parang liberation day. So, sabi ng Diyos dito sa Leviticus, "Proclaim liberty throughout the land and to all its inhabitants. It shall be a jubilee for you, and each one of you is to return to his family property." Alam nyo, nung panahon nila, kunwari, nawala yung kanilang property, naghirap sila. Pagdating ng 50th year, ibabalik sa kanila. Sana ganyan din sa atin, ano? So, kahit na yung, kunwari, nabenta nila dahil na-bankrupt sila at wala na sila. So, iba ang tumira doon. Ngunit, sa ika-50th year, kaya nagbo-blow sila ng trumpet sa Israel. Pagka ika-50th year, it is the year of Jubilee. Kapag Jubilee, kung ano man yung nawala mo, ibabalik. Ang sarap, ano? 50th year yon. So, kaya pinoproclaim nila throughout the land. Now, in Luke 4, verse 18, I will just give you scriptures first. Luke 4, verse 18, "The Spirit of the Lord is upon me,
because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor." Then he rolled up the scroll, gave it back to the attendant, and sat down. The eyes of everyone in the synagogue were fastened on him. He began by saying to them, "Today, this scripture is fulfilled in your hearing." Si Jesus Christ ito, nung nasa templo siya. So binasa niya itong scroll nito, na ito ang nakasulat. "The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to proclaim the good news to the poor." So ito po ang araw ng kalayaan. Na kung tayo ay mahirap, papalayain tayo sa hirap. Kung tayo ay may sakit, papalayain tayo. Pagagalingin ng katawan natin, mapalaya tayo sa sakit. Kung tayo ay naghihinagpis, mapapalaya tayo sa sorrow sa ating puso. Maganda ba na may sorrow sa puso? Di ba? Yun ang paggising mo pa lang sa umaga, masama ng pakiramdam mo hanggang sa paghiga mo, hindi ka makatulog dahil nandoon pa rin yung mga problema, kung ano-anong iniisip mo. Di ba napakasarap? Isipin nyo isang araw, lahat ng problema nyo, sinagot. Di ba? So, year of liberty. Pero alam nyo ba, pag nakipag-isa tayo sa Panginoon, ano man ang problema, hindi tayo nag-iisa. You know, that is the best thing na anuman ang dadaanan natin. Kahit iwanan kayo ng pamilya nyo, iwanan kayo ng lahat, hindi kayo nag-iisa. Pag tayo ay nasa Panginoon, ang Panginoon nasa atin, hindi tayo nag-iisa. So kaya, sabi, "The Spirit of the Lord is upon me." Kayo ba ay na-born again? Nung na-born again kayo, ang Espiritu ng Diyos ay pumasok sa inyo. So itong talatang ito, we can claim it. Okay, basahin niyo ulit, di ba? So, sabi, He has anointed me. So ang unang-unang mangyayari sa atin kapag nasa atin ang Panginoon, He has anointed me. Bakit tayo in-anoint? To proclaim good news to the poor. Pakinggan nyo ang sarili nyo buong araw. Pagbukas ba ng bibig nyo, good news ang lumalabas? Bakit kayo tahimik? Sagutin nyo ako. Diba? Lahat ng lumalabas pa sa bibig natin, good news. Alam nyo, pag tingnan lang natin ang kapaligiran natin, good news ba? Ako, pag nanonood lang ng, ano ba yung sa TV Patrol sa gabi. Yun lang naman pinapanood ko para alam ko naman ang nangyayari sa Pilipinas o kaya sa buong mundo. So yun lang ang pinapanood ko kasi para alam ko ang nangyayari. At laging pag nanood ako, walang good news. Tapos kung manood, minsan nanggagalit ako, naiinis ako. Kasi kung ano-ano yung makikita mo doon na hindi maganda. So bakit? Pag sabi dito ni Jesus, "The Spirit of the Lord is upon me." Now, tayong lahat na na-born again, nasa atin ba ang Espiritu ng Diyos? So, kung nasa atin ang Espiritu ng Diyos, ito ang pwede nating i-proclaim na verse. "The Spirit of the Lord is now upon me because He has anointed me." Kalabit mo yung katabi mo, anointed ka pala. Alam mo, kahit hindi mo kang anointed yan. Wala yan sa mukha. Okay? So, He has anointed me. Bakit tayo in-anoint ng Diyos? To proclaim good news to the poor. Hindi ibig sabihin nito, yung poor yung walang pera. Yung poor ay yung walang Panginoon. Kahit anong milyonaryo sila, kung hindi sila born again, relihiyon lang ang meron sila, pero wala silang Panginoon. Do you understand me? Baka may magalit sa akin, no? But it's true. Kasi sa religion, they don't introduce you to Jesus that you have to accept Jesus Christ. Di ba? Tinuturo lang na Jesus Christ, siya ang Diyos. Di ba? At sinugo ng Ama sa lupa para iligtas ang tao. But we don't really understand it well. So it says here, pag natanggap natin ang Espiritu ng Diyos, tayo ay anointed. Tignan niyo yung katabi niyo, kaliwa kanan. Anointed yan kahit hindi mukha. Bakit yung iba parang, anointed ako? Ito ang sabi ng Diyos. When we receive Jesus Christ, He has anointed us. Okay? So, sabi dito, bakit tayo in-anoint?
to proclaim the good news to the poor. Yung poor ay yung walang Panginoon, walang Hesus Kristo sa kanilang puso. Yung mga poor ay yung hindi na born again. Okay? Kasi even if you have religion, you don't have Christ in you. Meron kang reliyon, pero hindi pumasok si Jesus sa puso mo. Okay? Pag born again lang. So, bakit tayo na-anoint to proclaim the good news to the poor? He has sent me to proclaim freedom for the prisoners. So, kalayaan para dun sa mga nagagapos ng kung ano-anong kahirapan sa buhay, kung ano-anong problema. And recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor. Kaya pagising nyo pa lang sa umaga, sabihin nyo kaagad, thank you, Lord. I have the Lord's favor in my life because I have Jesus Christ. I have received the Lord Jesus Christ as my Lord and Savior. So, kaya dito, hindi lang may freedom tayo from all the oppression of the devil. Sabi dito, to set the oppressed free. Verse 19, to proclaim the year of the Lord's favor. Wow. Sipin nyo, lahat ng anak ng Diyos, nasa inyo ang pabor ng Diyos. Pag umarap kayo sa Diyos, huwag kayong nagmamakaawa, anak niya kayo. Ang mga anak niyo ba lumuluhod at nagmamakaawa para makahingi sa inyo ng baon? Sobrang nga walang kahiya-hiya eh. Diba, bigyan mo na ng baon, kulang pa. O, diba? Bakit? Anak niyo sila eh. So, ganyan din tayo sa Panginoon. We are no longer begging God. But meron tayong relasyon dahil anak tayo ngayon ng Diyos. Amen? So, to proclaim the year of the Lord's favor. Paggising nyo pa lang sa umaga, sabihin mo, thank you Lord, the Lord's favor is upon me. Kaya kahit anong mga transaction nyo, anong mga problema nyo, the Lord's favor will help you out in your every situation. Amen? Kaya paggising nyo, wag malungkot dahil walang laman ng pitaka mo. Kausapin mo yung pitaka mo. Okay? Ang nagmamay-ari sa iyo ay anak ng Diyos. At ang favor ng Lord nasa akin, kaya kinakausap sa pitaka mo. Sabihin mo, thank you Lord, mapupuno ang pitakang ito. O, di ba? Bakit? Kasi you believe in your Father that He's a good Father. You believe in your Savior Jesus Christ that He loves us. Alam nyo, pag ganyan ang isip natin, ano man ang problema nating daanan, mamaniin lang natin dahil hindi tayo ang magsusolve niyan. Okay? Kaya nga meron tayong Lord and Savior. Dahil hindi natin kakayanin ang mga dinadaanan natin sa mundong ito. Kahit anong galing nyo, kahit anong yaman ninyo, kahit anong talino ninyo, there will be problems that ourselves or our own intellects can never solve. Okay? Kaya kailangan po natin ang Diyos. Kaya thank God na kayong lahat ay tumanggap sa Panginoon. Amen. So to proclaim the year of the Lord's favor. Then he rolled up the scroll, gave it back to the attendant, and sat down. The eyes of everyone in the synagogue were fastened on him. He began by saying to them, today, this scripture is fulfilled in your hearing. So ang sabi ng Panginoon sa kanila, ngayong araw na ito, ang scripture na ito ay nasagot na or fulfilled. Okay? Nangyari na. So we always believe God by faith. When we read these scriptures, parang may mga problema ka pa. Laging tingnan mo na ang mga problema mo, ilalagay mo lang sa kamay ng Diyos. Kaya nga, ang mananampalataya, tinawag tayong mananampalataya because we believe in faith. Faith means believing what you do not see. Faith means believing what you cannot still touch. Naniniwala ka sa puso mo pero hindi mo pa nahahawakan. Naniniwala ka sa puso mo kahit hindi pa nakikita ng mata mo. Kaya yun ang tinatawag na faith. Sa Kristiyano, yun po ang ating medium sa Diyos. Everything we receive from God is by faith, through faith. Okay? At ang faith, hindi po sana. Pag may sana, hindi faith yon. Nagbabakasakali ka lang, sana. Ang faith will say, kahit tinignan mo yung pitaka mo, thank you Lord, I am rich. I am rich in Christ. Oy, pitaka, sumunod ka. Kasi anak ako ng Diyos. Okay? At magugulat kayo, you have to speak. You know why? We are in this world. Lahat ng nakita nyo sa mundo, paanong nandyan? Paanong nagawang na nandyan?
God spoke. Tayo'y mga anak ng Diyos. At dahil mga anak ng Diyos, we do the same thing. Okay? Whatever you need, you speak that you already receive it. Sabihin mo, Lord, wala po akong pera, pero marami pong salamat. Kayo ang maglalagay sa aking bank account, kayo magpupuno ng aking pitaka. I will never lack because I am your child. Hindi niyo po ako pababayaan dahil anak niyo ako. So, when you have problems, makipag-usap lang sa Diyos. Huwag reklamo ng reklamo. Walang pera. Ano ba naman to? Fried egg lang ang ulam. Wala namang karne. Diba? Yung iba, pag nakita lang itlog, walang ulam. Diba? Pag nakita nyo walang ulam, sabi mo, thank you Lord. Marami kaming ulam. Thank you Lord. Bakit maya-maya makita nyo, nagdadatingan ng mga ulam. Because we were created in the image and likeness of God. Now, what do you speak when you wake up? Negatives or positives? Totoo? Totoo, Pag nakita nyo palang asawa nyo, negative, positive. Pag nakita nyo yung mga anak nyo, negative, positive. Wow, ang gagaling talaga ng life giver. Praise the Lord. Okay, so, punta tayo sa Galatians 2 verse 15 hanggang 21. Marami po akong explain sa iyo ngayong umagang ito. Galatians 2 verse 15 to 21. We ourselves who are Jews by birth and not Gentile sinners. So, tingnan niyo yung mga Jews, sila mayabang. Pag Gentile sinners, kagad ang tingin nila. Pag hindi Hudyo, makasalanan. So, sabi ni Paul, we ourselves who are Jews by birth and not Gentile sinners, yet who know that a man is not justified by works of the law. So, and through faith in Jesus Christ, even we have believed in Christ Jesus in order to be justified by faith in Christ and not by works of the law. Because the works of the law shall no one be justified. So sa pagsunod ng batas, no one will be justified. But if in our endeavor to be justified in Christ, we ourselves were found to be sinners. Is Christ then an agent of sin? Certainly not. For I, through the law, died to the law, that I might live to God. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live, I live in the flesh. I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. I do not nullify the grace of God. For if justification were through the law, then Christ died to no purpose. So ito po, napakahaba ng binasa ko, but I will explain it as we go on. So, tandaan po natin, ang Jubilee sa panahon nila, it was a year na sila ay pinalaya sa batas. Kasi ang mga Hudyo, maraming batas. They had napakadaming batas, mga libo ng batas yan. Pag pinagsama-sama mo yung mga civil laws, yung mga ceremonial laws, yung kung ano-ano. So, napakadami pong batas niyan. But, dito, si Jesus, nung dumating, at tayo ay tumanggap na sa Kanya, as born-again Christians ba, may mga batas pa rin tayo? Pag nagsuot ako ng miniskirt at nag-preach ako dito, anong tingin niyo sa akin? Ay, hindi daw maganda, sabi ni nanay. Hindi maganda. Oo, kasi matanda na ako, miniskirt para namang wala sa tamang wisyo, no? Pambata lang yon. Pero kasi tayo may mga standards ng tama o mali. At iba-ibang standards natin, hindi galing sa Biblia. Galing sa ating mga pinanggalingang pamilya, backgrounds, or kung saan tayo nag-aral, may mga standards na tayo. Di ba? Yung mga nasa koleyo, pag may nakitang mga damit na suot, ay, baduy. Tama ba? Kasi may standards na tayong nakaset. So, maski nung panahon nila Apostle Paul, napakadaming standards na nilang nakaset. Kaya, tandaan natin, tayo ay niligtas hindi according sa ginawa natin.
Naligtas tayo dahil tinanggap natin ang ginawa ni Kristo. Kasi wala tayong magagawa upang iligtas ang ating sarili. Kahit anong galing natin. Okay? Kahit anong relihiyoso natin. Kahit sinunod pa natin lahat ng 10 Commandments. Okay? Hindi imposible na sasablay at sasablay tayo sa iba na hindi natin magagawa. So, ito pong preaching ko ngayon is parang sabi ko, it's the True Believers Independence Day. Mahalaga po tayo na papalaya tayo sa mga lumang kaisipan, kasi yung relihiyon, pinasok natin minsan sa church ng born again eh. Minomodify lang natin, pero religious pa rin, hindi from the Word of God. Kaya importante po sa atin, ang dumadalo kada Sunday, may mga Bible studies tayong dinadalo, because we cannot learn it all by ourselves. Okay? Kaya nga minsan si Bishop, iba-iba yung mga nagtuturo natin, because we all teach the Word of God, which is very important. Ito pong pagbabasihan natin ng ating buhay, galing lahat sa Biblia. Okay? So, kaya ito po, meron po akong isi-share. Kilala niyo si Patrick Henry. Si Patrick Henry, kilala niyo ba? Siya yung... Sino may kilala kay Patrick Henry? Ba? Wala. Ay, si tatay, kilala si Patrick Henry. Talaga, iba talagang may edad na, napakadaming wisdom, okay? Kasi siya ang voice of the revolution nung panahon nila, okay, sa Amerika. So, ang ano siya, sabi niya, give me liberty or give me death. Naalala niyo na siya. Hindi pa rin. Wow. Hindi tayo nag-American history. Di ba sa high school may American history? Iba na pala ang curriculum ngayon. Alam mo, when I look at the curriculum of my grandchildren, iba yung inaral nila ngayon kaysa sa inaral namin noon. Pero sabi ko, mas gusto ko yung inaral namin noon. Parang mas well-rounded ang mga tao nung unang panahon kaysa sa panahon ngayon. Okay? Don't get offended with me. Pero yung mga matatanda can agree with me. Kasi iba nung panahon namin. Okay? Ngayon, parang kung ano ang... If you feel like doing it, do it. Okay. Masyado ang freedom. Kaya tama, kaya mali, may freedom sila to do it, which is not good. Kasi wala na tayong pinagbabatayan. So, siya yung nagsabi sabi, peace, peace, but there is no peace. Kaya siya yung give me liberty or give me death. Okay? So, kaya ganito rin po ang nangyari sa church ng Galatians, okay, ng Galatia. Marami silang mga katuruan, marami silang iba-ibang pag-iisip, kaya nagkakaroon sila ng mga conflict. Okay? Ang gospel po natin will always bring liberty. When you preach the Word of God, mapapalaya ang mga tao. Mapapalaya sa kamangmangan about the Word of God, kasi marami sa atin, maraming hindi alam sa Word of God. That's why we come to church. This is where we learn it. Okay? Every Sunday, kahit pa paano, yung unti-unti nating naririnig every Sunday, alam nyo ba, ang brain natin nare-retain yun? Nare-retain yun, and sometimes when you need it, dun mo biglang papaalala ng Holy Spirit. Kung walang laman ng utak natin, anong ipapaalala ng Holy Spirit? Kung di kayo nagbabasa ng Bible, anong ipapaalala ng Holy Spirit? Tahimik kayo ngayong umagang ito. Yung iba magbasa ng mga nobela. Matagal kasi exciting yung mga nobela. Diba? Pero Bible, isang chapter pa lang, naantok na ako. Bakit ba parang pampaantok ang Bible talaga, no? Yung mga may insomnia, magbabasa ng Bible, wala pang 10 minutes, tulog na sila. Why? Tandaan nyo, whenever you open the Bible, think of it as the Spirit of God talking to you. Talking to you personally. Kaya ako, pag may binasang medyo hindi ko naintindihan, Holy Spirit, tulungan mo naman akong maintindihan ito. At minsan, biglang mag-a-attend ako ng isang, nasagot. Okay, kaya makikinig ako sa mga teachings, nasagot. Amen? So it's really a personal thing. Kung tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo sa ating mga puso, tayo'y anak ng Diyos, do we communicate regularly? Kinakausap ba natin siya? Okay? Kaya dito sa church ng Galatia, marami din problema.
Kasi Apostle Paul, ito ang kanyang manager dito sa mga Galatians. Kasi very very strict sila sa mga batas. Very strict sila. Okay? Ngunit ang gospel ay binigay para sa freedom. Freedom not to sin, but freedom to be able to apply the Word of God in our lives. Madali bang i-apply sa ating panahon ngayon ang Word of God? Is it easy to apply the Word of God? Anong sabi ng Word of God? Love your enemies. O, madali yun? Diba? Love your enemies. Sinong una mong enemy? Asawa mo, katabi mong matulog. Diba? Love, ang sabi. Yung suwail mong anak, love. Yung kumari mong lagi kang minamarites, love. Okay? So, lahat po yan. That's why, ang Galatians ay parang iniisip niya, magkakaroon kaya ng kapayapaan dito sa aming kapaligiran? O, di ba? Parang sa mga churches din lang tayo. Kaya, but the gospel ay, ang Word of God ay mapapalaya tayo sa mga mali nating mga kaugalian, sa mga mali nating mga opinyon. Okay? That's why, ang only truth is the Word of God. Minsan may mga books na akala nyo Word of God, pero nahahaluan niyang hindi truth. Kaya mag-iingat din po tayo. Okay? Kasi pwede nilang baluktutin yung truth. Gagamit lang sila ng scriptures. Ikaw naman, pag nakita, ay, ano ito, maganda ito kasi may mga scriptures. But ngunit ang pag-explain nila. Okay? Kaya, ang nangyari dito, the church had to be corrected. Maski nga sila Peter at Barnabas kinukontra nila si Apostle Paul. Di ba? Kasi hindi nila maunawaan talaga yung, kasi si Paul ang nagka-revelation talaga about Jesus Christ. Kaya, kinukontra nila ang mga katuruan. So, ngunit, siyempre, naayos sila because they were in the church. Okay? The church has to be corrected. Today, we have thousands of churches all over. Sa Pilipinas lang, we have thousands upon thousands of churches all over. Tama ba lahat ng tinuturo? Tama ba lahat ng tinuturo? Dahil building na may krus, o pumasok ka. Tama ba lahat ng churches ang tinuturo? Is it all Bible-based? At kahit na Bible-based, kailangan alam nyo rin how to interpret the scriptures properly. That's why we come to church. Kasi yung mga ministrong tumatayo dito, they studied how to accurately, interpret scriptures. Kaya pag binigay sa inyo, responsibilidad namin na tama ang aming tinuturo. Okay? Kaya pag may mali, si Bishop Willie, iko-correct kami. Pag may mali kaming minsan kaisipan about the Bible. That's why it's very important to be in a body of Christ. Kasi pag nasa body tayo, diba, may safety. May safety. Nakakarinig tayo ng pagtuturo ng salita ng Diyos. And it is where we apply it properly and correctly in our situations in life. Kasi pag hindi nyo nauunawaan ang salita ng Diyos, hindi nyo mai-a-apply ng tama. Tapos tayo madi-discourage. Sinunod ko nga yung Word of God, di naman nangyari. Because may mali kang pagkaunawa. Okay? That's why we keep listening and hearing the Word of God. So, maski nung panahon ni Peter, nila Barnabas, nila Apostle Paul, nagkaroon din sila, di ba? Nagkakaroon din sila ng mga sagutan sa kanilang mga paniniwala. But then, the church had to be corrected. And the Apostle Paul was the one who got a lot of revelation from the Spirit of God. Kaya napakaganda ng mga pag-explain niya sa kanila. That's why, laging minsan may debate. Naalala niyo ba pag may mga Christian circles kayo, nagkakadebate? Di ba? Kasi iba-iba ang ating pananaw. Iba-iba ang pagkaunawa natin. Sa tithing lang, lahat ba tayo iisang isip? According to the Bible? Tithes and offerings? Tama ba lahat ang ating katuroang natanggap? Hindi kayo sumasagot. Parang, andyan ba kayo? Di ba? Sa tithes and offerings, isang isip lang ba tayo? Hindi. Kaya ngayon ba, hindi nagta-tithes? Bakit ko ba napasok sa tithes and offering? Kasi nga, hindi tama ang pagkaunawa nila. Kahit tama ang puso nila, pero pag hindi tama, kasi kailangan, ang isipan
At ang puso, pag nagkaisa yan, powerful. Kaya ang ginagawa ng dyablo palagi, guguluhin ka either sa isip or sa puso mo. Okay? Magpakaniwala ka dyan, gusto lang nila pera lang yan, church na yan. Hindi tayo pwedeng basta-basta makinig sa mga sabi-sabi nila, kaya maraming mga debate. Now, Paul, sa church history ng Galatians, laging may struggle for freedom yung mga Kristiyano doon. Kasi siyempre, bago lang sila. So, wala pa silang mga Bible, wala pa. Isipin nyo, no? Nung panahon na yon, yung mga teachings lang ni Jesus ay puro oral. Naalala ba lahat yon? Kaya ba, naalala nyo lahat? Pag uwi nyo lang sa bahay mamaya, pag tinanong, anong pinreach si Pastora? Ano nang haba yun? Ano nang haba yun? Diba? Talagang ganyan tayo Now, tandaan nyo, ang mga Hudyo nung panahon na ito, nila Apostle Paul, sanay sila sa batas. Okay? Nabuhay sila sa batas. They were all under the law. May mga batas silang sinusunod. Okay? Kaya sanay sila sa batas. They were used to the law. Kaya anong nangyari dito? Nung tinuro ni Apostle Paul ang revelation niya about the grace that comes from the Lord Jesus Christ. Nung tinuturo niya yung grace, hirap na hirap sila. Kasi sanay sila sa batas. Okay? Naalala niyo ba nung lumabas na ang wave of the Spirit about the grace of God? Nagkaroon ng maraming debate? Hindi niyo alam yun? Di ba kayo nakikipag-debate about the grace of God? So, ito ang struggle nila nung panahon ni Apostle Paul. Okay? Struggle about grace. Nung ito ay nagka-revelation si Apostle Paul at tinuro niya ang grace through the Lord Jesus Christ. Okay? Kaya, anong nangyari dito? Nagka-struggle sila for grace at anong nangyari dito? Si Peter, face-to-face, at si Barnabas, ay kinontra nila nung una kasi hindi pa nila nauunawaan. At marami po sa atin ngayon, hindi pa tunay, dito puro grace ang tinuturo ni Bishop sa atin. Okay? Naunawaan na ba natin? Biyaya ng Diyos, hindi na tayo nakapailalim doon sa batas na kailangan gawin mo to para ma-please mo si Lord. Kailangan gawin mo to. Kailangan. Do this, do that, do this, do that. So ano nangyari sa atin? Na-confuse, walang nangyari at magulo pa rin ang mga buhay natin. Hindi tayo maging victorious, okay? Kaya kailangan nila nung unang panahon, may mga kailangan silang gawing mga ritual para matanggap nila ang pabor ng Diyos. That's religion, di ba? Religion will teach us you have to do this, you have to do that para i-bless ka ni Lord. Alam mo ba, nung tinanggap mo si Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, blessed ka na. May pera ka o walang pera, blessed ka na. So lahat dito na born again, nasa online, kayong lahat tumanggap sa Panginoong Hesukristo, blessed na kayo. Hindi ibig sabihin ng blessed, marami kang pera, hindi nababase sa pera ang blessing natin. Blessed tayo, nakapunta tayo dito na nakakalakad pa tayo. Yung iba, puto lang isang paa. Bless nga tayo dito, dalawa pa ang kamay natin. Bless nga tayo dito, humihinga pa tayo at malusog pa tayo. Alam niyo minsan kasi, ang blessing, lagi niyong dinudugtong sa pera. Maraming mayayaman at milyonaryo, hindi sila blessed. Okay? Aburido, may mga sakit, may mga kung ano-anong problema sa buhay. Naiinggit tayo sa pera nila, pera lang yun. Tayo, kahit walang pera ang bulsa natin, malagaya tayo. May church nga akong pinunta sa probinsya, sabi sa akin, Pastora, siguro ang yaman-yaman mo. Sabi ko, gusto niyo makita yung pitaka ko? Pinakita ko yung wallet ko, na-shock sila. Mayroon naman po, pero konti lang. Mahirap lumalakad nang wala naman lamang kahit pambili man lang ng soft drinks pag nauhaw ka. So, but akala kasi nila, binabase natin ang kayamanan sa pera, sa material na bagay, sa laki ng bahay nyo, sa mga pag-aari nyo, sa laki ng mga bato ng mga alahas. Okay? Alam nyo ba, ako, talagang sa edad ko nang ito, na-realize ko, every material thing, may value sa mundo, pero sa akin, wala nang value, hindi ko maakyat ng langit yan eh. Alam nyo, maakyat lang natin sa langit, mga kaluluwa.
Pag may nakita ka sa langit, yung siniran mo ng gospel, wow! Yun ang kayamanan. Dito, iwanan mo lahat. Pag pumikit ang mata mo sa mundo, mag-aawayan pa nun. Kaya bago kayo pumikit ng mata, ayusin nyo kung kanino ito, kanya niya, lagyan nyo na ng pangalan para hindi mag-away ang pamilya. O kaya bang buhay kayo, pinamimigay nyo na unti-unti, distribute nyo na. Kasi pag naipon yan, masisira ulo nyo kung kanino nyo ibibigay yan. Ako, halos wala na ako ipamimigay eh. Ang naiwan sa akin mga lash, yung maliliit na lang na. Kasi kahit saan ka mapunta, hindi ka mag-aalalang baka putulin yung daliri ko o baka mahablutin yung aking tenga. No, but ang kayamanan ko, si Kristo sa akin. Okay? Si Kristo ang aking kayamanan. Kasi nakita ko sa Biblia at sa Biblia ko natutunan kung ano siya sa akin. Okay? Kahit nung nabiyuda ako, nasa akin pa rin si Kristo, it did not change my life. Of course, may loneliness, may times na melancholy, but you go on. Yung iba kasi, di ba, pagka nakita ko sa libingan sasama ako, sasama. Itulak nyo nga, tingnan natin kung di umahon ulit yan. Di ba? Ang daming mga drama sa buhay. Alam nyo, in life, basta nasa atin si Kristo, no matter what happens, okay? No matter what happens, pagkasama niyo si Kristo, you will always be very secured. Siya ang security natin. Kaya yung iba, pag nawala ang pera, nagpapakamatay. Yung iba, pag nawala yung asawa, di ba, nagwawala. Alam nyo, in life, everything here is only passing. Passing through lang tayo sa earth. Kaya huwag kayo masyadong komportable sa earth. This is not our final home. We are only passing through. Pilgrims, kumbaga. So, para lang tayong namamasyal dito sa earth at meron tayong layunin. At ang layunin na yon, kung anong natanggap natin kay Kristo, yan ay binabahagi natin sa mga tao. Okay, you don't have to have a microphone to share the gospel. No, even at home, even with your friends, you can always share Jesus when they see you smiling, when they see you happy, when they see you are secured in Christ. Ikaw mismo ang witness. Minsan kahit hindi pa natin buksan ang bibig natin, nakikita na ng mga kaibigan natin. At nagugulat sila. Maraming nagulat nga sa akin, bakit hindi malungkot ang mukha mo? Bakit? Wala na si Pastor Cesar. Hindi naman sa kanya galing kaligayahan ko eh. Sabi ko, kay Lord, nasa akin pa rin si Lord. So mawala lahat sa paligid ko, nasa akin si Lord. Kaya yun ang dapat natin, magkaroon tayo ng revelation. Kaya ano man ang problema, malaki, maliit, problema na hindi mo malulutas on your own. Marami po tayong ganyang dinadaanan. Ngunit, sino ang ating tagapagligtas? Kaya tinawag natin siyang Savior. Tagapagligtas. At maraming mga panahon sa buhay natin na kailangan tayong mailigtas sa mga dinadaanan nating mga sitwasyon. Nakita mo yung asawa mo, may ibang kulasisi doon sa restaurant na silip mo. Wow, sweet na sweet. O anong gagawin mo ngayon? Pumunta ka na, magpapakamatay na lang ako. Asawa lang yun eh. Hello? Nasa iyo pa rin ang Panginoon. Kaya alam nyo, pag reality sa atin, ang natanggap nating Lord and Savior sa buhay natin, alam nyo, no amount of trials on earth will make you give up on Jesus Christ. Kaya nga tinawag siyang Lord, Panginoon natin, siya ang nangunguna sa buhay natin, at Savior, ano man dinadaanan natin, may magliligtas sa atin, sa ating mga dinadaanan sa buhay. Okay. So, kaya maski sila Apostle Paul noon, they had to teach yung mga Galatian church, Philippian church, so marami po silang mga kailangang turuan. Because ang mga Hudyo, sanay sila sa batas. Tanungin ko muna kayo, sa mga Pilipino, sanay ba tayo sa batas? Nakalagay, bawal tumawid. Kita mo, daming tumatawid. Diba? Bawal. Pag ano yung bawal, dun gigil silang gawin yung bawal. Hindi niya napansin yun? Tapos yung wala namang bawal, wala naman dun nagpipipilit na tumawid. Pero doon sa may bawal, doon na nakikipagpatintero sila sa mga sasakyan. Diba? Parang gigil na gigil ang Pilipino na pag may bawal.
Ang Pilipino ba, hindi ko naman nilalahat ha, law-abiding. Kung ano yung mga nakikitang signs, sinusunod ba? Alam nyo, tayo as Christians, tayo ang dapat nagiging example sa ganyan. Diba? Pero minsan, makita mo ang Christian, sila pang unang-unang nandadaya sa taxes, nandadaya sa negosyo, nandadaya sa kung ano-ano. Kaya tayo mismo ang nagiging testimony dito sa mundong ito. Okay? So, kaya dahil sanay sila sa batas, pag walang batas, o may batas nga, binaviolate pa rin ng mga Hudyo. Di ba? Hindi pa rin nila nasusunod. Kaya nung pinipreach nila about grace, ang mga Hudyo, hindi nila makuha. Hindi nila makuha ang revelation about grace dahil sanay sila sa batas. Nung tayo na born again, dahil sanay tayo sa religion, donut, Dunkin' Donuts na. Di ba? Puro donut. Nung na-born again tayo, may donut pa ba? Meron tayong kalayaan kay Kristo Jesus. Now, ang kalayaan ba natin, hahayaan ang kalayaan na ito, gawin ang mali? Alam niyo, pag tinanggap niyo si Jesus Christ, kung tunay niyong tinanggap si Jesus Christ, pag may ginawa kang mali, walang kailangan magsabing mali, right there and then, alam ng puso mong mali. Oh, may asawa ka na, flirt ka pa ng flirt doon sa nakatabi mo sa jeepney. At git-git ka pa ng git-git. Oh, lalo na pag gumanon. Diba? Oh, alam mong may asawa ka na, nanyanyansing ka pa. Ba, may mga babaeng nanyanyansing na rin ngayon. Iba na ang panahon ngayon. Ako, nasi-shock. Marami akong nakikita all around kasi ako, gala ako eh. So, I see things, mas sa restaurant. Ako kasi noon kami ni Pastor Cesar, yan ang aming hobby. Nag-observe kami. O yun, mag-asawa yun? O, mag-asawa yun. Kabit yan, kabit. O yun, sweetheart sila. Yun ang aming game pag kumakain kami sa labas. Kaya masaya kami, marami. Hindi naman dahil hinuhusgahan namin. Nag-ano lang kami, nag-guessing game. Tapos sabi ko naman, bakit nasabi mong kabit? Masyadong labi-dabi. Kasi pag asawa mo na yan, sa bedroom na kayo maglabi-dabi, hindi sa restaurant. Di ba? Ay, hindi kayo sumasagot. Kaya si Apostle Paul was barraged with so many, yung mga teachers of the law, talagang inaaway si Apostle Paul. Talagang ayaw nila siya pag siya ang nagtuturo kasi maraming salungat sa kanilang mga batas. Diba? Sa mga Hudyo. Kaya, nung pinresent niya ang gospel, that a man is justified before God only through faith in Jesus Christ. Ayan ang nagkagulo-gulo yung mga religious leaders. Na tayo ay mapapawalang sala lamang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Kaya marami silang, anong nangyari dito? Kinalaban si Apostle Paul ng marami. So we see here, dahil maraming kumalaban sa kanya, anong nangyari? They were persecuted. Okay? Ang mga Kristiyano. Today, when I look at Christians, they just compromise with the world. Kaya minsan ngayon, mahirap nang makita ang totoong Kristiyano at yung mga hindi Kristiyano. Parang same. Do you agree with me? In church, they're okay. But when they get out of the church, nakisalamuha sa mundo, hindi mo mapapansin na kakaiba sila sa mundo. Parang kasama din sila sa takbo, sa ayon ng mundo. Okay? This is very important. Kaya sa Galatians 2, anong sabi ni Apostle Paul sa Galatians 2 verse 20? I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. So sabi ni Apostle Paul, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ lives in me. Tayong mga born again, si Kristo na ang nasa puso natin. Kaya si Kristo na ang nabubuhay sa loob natin.
Paanong si Kristo? Ang kanyang salita ang binubuhay natin. The Word and Jesus Christ, they are one. Kaya pag sinusunod natin yung salita ni Jesus Christ, tayo nakikipag-isa kay Kristo. Alam nyo, ako na-shock nung na-born again ako. Na-born again ako 1980. O yung iba siguro hindi pa pinanganak nung 1980. Antik na po ako, 73 na ako. So, I got born again when I was 30 years old. Batang-bata pa kami ni Pastor Cesar noon. Ang gaganda pa na ang aming mga itsura kasi hindi pa kami matatanda. So, I got born again and sanay ako sa religion eh. Laki po ako mga madre, laki ako sa kolehiyo. So, sanay ako sa religion. Ang lola ko, mga religious lahat yung aming pamilya. So, I came from a very religious family. So, nung naunang na-born again sa amin, si Pastor Cesar, tapos, sabi niya sa akin, sumama ka sa akin. Sabi ko, ano na naman kalokohan yung pinasok mong yan? Sabi ko, Catholic Church ba yan? Hindi. Hindi ako sasama sa'yo. Ginaganon ko pa siya. Diba? Because ang feeling ko, ano yun? Protestante. Sa amin noon, basta hindi Katoliko, Protestante na kaagad ang isip ko. But, you know, when talaga hindi niya ako tinantanan, sabi ko, sige, isang Sunday lang ako sasama. Tapos noon, hindi na. Kasi sabi niya, iba. Sabi niya sa akin, iba. Sabi ko, anong kinaibahan? Iba. Basta iba. Sabi niya, sumama ka lang. O, so, pinagbigyan ko, para kinukulit ako, hindi ako tinitigilan. Kung ano-anong, sige, kakain tayo sa ganyan lugar, o sige, bibili kita nito, ang daming para lang sumama ako. So, sumama ako. Alam nyo, wala pang preaching of the word. Worship pa lang, I was already crying. I think, bakit ako umiiyak? Sabi, ano ba yan? Bakit ako naiiyak? So, pinigilan ko sarili ko. Hindi ko dapat umiyak. Kanta lang yun sabi ko. But it's the Spirit of God working already in my life. So, kaya alam ko, kasi napaka-religious ako alam ko, hindi pa nga ako nag-altar call nun Worship pa lang, kanta pa lang, it already touched my heart. So, nung nag-altar call, I came in front. Tuwan-tuwa si Cesar. Kasi, alam niyo kung bakit siya na-born again? Pinatugtog lang siya. Nung panahon na yon, walang, kailangan 10 weeks ka munang training, 10 weeks ka munang life in the spirit, 10 weeks ka munang ganyan, bago ka tumugtog sa... Noon, nung 1980, dahil kokonti ang mga musicians, yung bahista nung worship team nila, nagka-problema. So, kabarkada niya yung mga tumutugtog mga na-born again na yung mga kabarkada niya So, sabi niya, mag-bass ka lang. Alam mo, sabi niya sa akin, worship pa lang, umiiyak na rin siya habang nagbe-bass siya. So, talagang sabi ko, time na talaga natin tinawag tayo ng Lord. So, we got saved, ganun lang. But when I got saved, I knew it was a reality. Kasi parang pugunho ako manigarilyo, mas malakas ako manigarilyo sa kanya kasi naman siya, malakas siya sa alak, ako sa sigarilyo. So, nakaka 2 packs a day ako, pag nagmadyong pa ako, more than, kasi magdamagan So, suddenly, nung pag-uwi ko, nagsigarilyo ako sa kotse. So, sabi ko, ano ba ito sigarilyo? Ito, stale yata ito. Tumabi ka nga doon sa vendor, bibili ako iba, baka stale na itong cigarettes ko. So, bumili ako, ganun pa rin ang lasa. Sabi niya sa akin, ayaw na ni Lord manigarilyo ka. So, sabi ko, ganun ba yun? Siyempre, wala naman ako kaalam-alam na Word of God. But, something happened. And all my clothes, kasi payat ako noon Sa bagay, pumayat na ako ngayon kasi tumanda na ako Pero I was so thin, ang tawag nila doon ay sexy. Okay? 36, 24, 36, mga ganun ba? Kaya nabighani si Pastor Cesar. Nung nakita ko, hindi na ako iniwanan You know, all my clothes were, kaya gusto ko may testimony para makita nyo ang born again ay hindi relihiyon. Hindi po yan relihiyon. All my clothes were sexy kasi payat nga ako, sanay ako sa ganun So, naka-spaghetti bumababa, tumataas. But, alam nyo, after that Sunday, when I wear my clothes, haharap ako sa salamin, hindi ko kayang sarili kong ganun ang itsura ko. Something inside me changed. Sabi ko, sino yung mukhang pokpok na yon? I could not get out of the house with my old clothes. So lahat ng old clothes ko, I had to buy a new set of clothes. Kasi lahat nga sexy. Kung may mga peekaboo dito, di ba uso nung panahon na yung mga peekaboo, mga backless, strapless, saka miniskirt pa kami noon. Parang blouse lang ang mga miniskirt namin noon. That's why I knew it was reality. Okay?
Pati yung paninigarilyo ko, yung pagdadamit ko, something changed inside of me. Kasi talaga palang pagka na-born again ka, at saka kami, ang time noon, kaya gusto ko mag-testimony, because yung iba akala nila ang born again ay relihiyon lang. Sa aming mag-asawa, siya, lasenggo eh. Hindi umuwi yan ng hindi laseng. Ang pagpasok ng kotse niya sa garahe, tsaka pass out siya. Eksakto, parang night rider yung kotse niya eh. Naiuuwi pa siya. Pero pagkatapos noon, maski siya nahinto sa pag-inom, nobody told us bawal. Nobody told me, bawal ang damit mo sa church, bawal. Pero syempre, hindi na ako makalabas ng ganun ang itsura ko. So I knew when you receive Jesus Christ into your hearts, He becomes your Lord and your Savior. Pumasok siya, nakipag-isa sa inyo. Kaya hindi ka na nag-iisa. Yun ang isa ko pang napatunayan. Dati kasi pag nag-iisa ako, parang gusto ko lagi ako may kabarkada, o kung si Pastor Cesar, may iba akong mga kausap. Pero yung time na yun, I wanted to be alone because I kept reading and reading and reading the Bible. Hindi ko pa nga naintindihan lahat, basa-basa ako ng basa, I just had that hunger. Kaya gusto ko i-share to sa inyo because born again is not a religion. It is when you become one with God and God enters your life. And when you receive Jesus Christ into your life, hindi ka na nag-iisa. Anumang sitwasyon ang dadaanan nyo. Sa tagal ng buhay ko na 73 years na ako, 30 years old ako na born again. Sa dami ng mga dinaanang problema, He is always faithful. At hindi kanya pababayaan. Okay? Kaya sabi ni Apostle Paul, I have been crucified with Christ, I no longer live. Hindi na tayo. Tayo itong physical body, but our spirits is joined with the Spirit of God. Kaya nga iniwan na Spirit sa atin is the Holy Spirit. Kaya nung sabi ni Jesus, I will never leave you, I will never forsake you, yun ang iniwanan niyang Holy Spirit sa atin. Kaya, doon sa mga single, huwag kayong napoprostrate na kahit sino na lang, sasagutin nyo na lang dahil frustrated kayo. Huwag. Lagi tayong may kasama and He is the lover of our soul. Lagi tayong kinocomfort. Kaya, pag may kasama ka, kinakausap mo ba? May kasama kang kaibigan. Kinakausap mo? Meron kayong interpersonal, di ba? Relationship, may interpersonal relationship kayo, meron. Si Jesus Christ ba, kinakausap nyo? Holy Spirit, pumasok sa puso nyo, sa one with you? Alam niyo, ang Holy Spirit naka-join sa ating spirit man. At anong tawag sa Holy Spirit? Comforter. So ano ang dinadaanan nating hirap? Ako, I always release it to God. I say, Lord, hindi ko po kaya ito. Holy Spirit, kayo nang bahala sa akin. I put my faith, my trust, and confidence na you will make a way when there seems to be no way. Okay? That's why you don't crack your brains. Yung iba, ano ba naman to? Kaya yung iba magtatansang, hindi ganun. Hindi ito. Kasi yung ba akala lang, pag nagtangs ako, bibigay niya ni Lord. No, if you have a relationship with God, just talk it out. Hindi ka kailangan, kasi yung iba, magpa-fasting, kailangan mag-fasting. Ikaw ba, pag humihingi ng pabor sa asawa mo, nagpa-fasting ka pa? Baka ang asawa mo ipapasting ka para hindi ka na ipagluto. Diba? But, it's a relationship. Okay? Kaya nga, naalala niyo si Patrick Henry, sa American history pala ito eh. Diba? Nung meron silang mga digmaan. Anong sabi niya? Give me liberty or give me... Hindi niyo alam ito? Uy, galing ah. Give me liberty or give me death, sabi ni Patrick Henry. Diba? So, sa kanya, either liberty or kamatay. Talagang desidido siya. Okay? Sa atin ba, sa relationship natin sa Diyos? Kumusta ang relationship natin sa Diyos? Okay? Kaya, naalala niyo si Joshua. Naalala niyo si Joshua. Anong sabi niya? Yung pinaka-famous quotation niya, as for me and my house, uy, ang gagaling niyo. Diba? As for me and my house. Alam nyo, as Christians, if we are born again, kahit hindi pa tumatanggap ang household ninyo, just keep being
the example of the love of God. Alam nyo, mawiwin nyo sila kasi makikita nila ang pagbabago nyo. Makikita nila na iba ka na ngayong na born again ka kaysa noon. Okay? Minsan hindi mo kailangan ng puro word, puro ka naka-Bible ka pang ganun. Oh, ito, pakinggan nyo ito. They will be looking at your life. Ang testimony mo, ang Word of God na makikita lang nila sa simula. Okay. They will see the changes. It's because when the Spirit of God comes into our hearts, He becomes one with us. Kaya lagi niyo yung iisipin, hindi kayo nag-iisa para sa mga singles. Mga singles. Okay? Hindi tayo nag-iisa. O, ako single na rin eh. Hindi tayo nag-iisa. Because the Lord is always with me. Ako, kahit saan ako, kinakausap ko ang Holy Spirit. O, Holy Spirit, medyo bothered ako sa aking situation. Bahala ka na. Anyway, you know what's happening. So I just put my faith and confidence in you. I believe that you will make a solution. You will make a way, even when there seems to be no way. So lagi kang may kausap. Amen? At alam nyo ba, pag ang binabalik nyo sa Lord ay ang kanyang word, He has to see to it that He has to do it. Kasi word niya yun eh. Kaya ako, I always look at the scriptures of what I need, and then I continue speaking it to the Lord. Okay? So Lord, itong aking situation, but I believe. Kaya si Apostle Paul, ano sabi niya? Very real sa kanya. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. So, ang buhay niya hindi according sa kanyang lakas, sa kanyang strength, but by the faith of the Son of God. Alam niyo ba? Jesus Christ had faith in you. Jesus Christ has faith in you. Amen? That's why, kung wala kayong word, paano kayong makaka-relate kay Jesus Christ? Jesus Christ and the Word, they are one. Pag nagbabasa kayo ng Bible, you are fellowshipping with Jesus kasi siya ang Word. Kaysa nakababad tayo sa TV, hindi nagbibigay buhay yan. Kaya nga life giver tayo. It's the Word of God that gives life. Kasi the Word and God, they are one. Amen? Kaya alam nyo, pag may kailangan kayo, look at the Word. At yung word na yon, na sagot sa kailangan nyo, isulat nyo sa papel. At araw-araw, binabasa nyo. At binabasa nyo ng naririnig. Faith comes by hearing, and by hearing, kasi iba nagbabasa. Oh, anong nangyari? Ang word, pag binigkas mo, narinig mo. Ikaw ang unang-unang recipient. Ikaw ang unang-unang makakarinig pag binuksan mo ang bibig mo at nag-speak ka ng Word of God. Ikaw ang unang-unang makakarinig. At yung narinig mo will drop to your heart. If you keep speaking it, you hear it, it drops to your heart. Until, kasi mo, thank you Lord, na-receive ko na. Kasi kailangan pa ulit-ulit. Kasi yung utak natin maraming jumbled up yan. So the Word of God is to be spoken. The spoken word. Kaya ba nananalangin mo, amen, amen. Speak the word. Kung anong problema nyo, hanapin nyo yung scripture and keep speaking it, keeping it. Why? It enters the spirit realm. So once it enters the spirit realm, it will grow. Parang ano yan, seed. So matatanim, uugat, uusbong. Okay? Magmamature, magkakabunga. You keep speaking. What do you keep speaking every day? Hirap ng buhay, walang pera. Buwisit na asawa, buwisit na mga anak. O anong buhay mo ngayon? Walang pera, buwisit pa. Why? You kept speaking it many years ago. You are now reaping the seeds that you have planted with your mouth. Tandaan nyo, ang mga words natin are seeds. Whether they are good seeds or bad seeds. Kaya yung mga anak nyo, siyempre pasaway yan they will be growing up. Pero kayo ang magiging guide niyan. Keep speaking the word over them. Ay, ang bait-bait kong anak talaga. Napaka-responsable nitong anak ko talaga.
Pag narinig nila yan, itong pinagsasabi ni nanay, tatay, bayaan nyo lang. Ay, kaganda-ganda kong anak, kung yung pinaka hindi nyo magandang anak. Kasi minsan nagkaka-insecurity sila eh. But when they hear the word, ang word of God, they are seeds. Ang ani nyo ngayon ay kung ano ang lagi nyong sinasabi. Ano lagi natin sinasabi? Walang pera. Pag huminga anak nyo, sabi nyo, sandali lang anak, alika, mag-pray muna tayo para magkapera tayo. Di ba? So magugulat yung anak nyo, kasi alika muna para dumating na yung ating blessing. So, we have to start changing what is in our hearts. Ang laman ng puso natin ay kung ano ang lagi nating binibigkas at naririnig. Alam nyo ba, kayong unang-unang magsalita ka, binhiyan. Papasok sa tenga mo, tatanim sa puso mo. Magsalita ka, araw-araw, isipin nyo, anong laman ng puso nyo kung saan ang harvest? Ano sa palagay nyo yung harvest nyo? What you have been speaking, hirap ng buhay, pahirap ng pahirap. So anong nangyari sa buhay nyo? Pahirap ng pahirap. Alam nyo, alam na nating mahirap, di ba? Don't speak it. Tandaan nyo, everything that comes out of your mouth, they are seeds that are planted. Unang-unang, alam nyo yung sinabi nyo, kayong unang-unang makakarinig. At babagsak yan sa puso nyo. What you say. Sa palagay nyo, anong laman ng puso natin ngayon? Good things? Or bad things? God created us in His image and likeness. Paano nag-create ang Lord? And God said, nakita niyo ba sa Genesis? And God said, let there be light. And God said, let there be the firmament. And God said, let there be trees. And God said, di ba? Seed-bearing trees. So, kung anong sinabi ng Diyos, yun ang lumabas. Tingnan nyo nga ang asawa nyo ngayon. Alam mo, produkto yan ng pinagsasasabi mo. Kayong mag-asawa, produkto nyo yang pareho. Bakit? Pag nainis ka, buwisit na asawa ito. Buwisit. So anong nangyari? Anong tinanim mo sa asawa mo? Buwisit. So anong mangyayari sa asawa mo? Buwisit. Kaya sabihin nyo yung gusto nyong mangyari kasi may pananampalataya ka na ang Diyos babaguhin siya. Kasi ikaw may pananampalataya na ang Diyos siya kayang magbago sa kanya, hindi tayo. Mag-aaway lang kayo. Amen? Sinasabihin nyo bang gwapo asawa nyo? O pangit? Pag lagi nyo sinasabing pangit, pangit na yung asawa nyo. That's why, alam nyo, we were created in the image and likeness of God. So if you want to change your situations today, start looking inside. Ano ba ako? Ano ba akong klaseng asawa? Ano mga words kong sinasabi sa aking asawa? Ano ba akong klaseng ina? Ano mga words sinasabi ko sa aking mga anak? Do I encourage them? Or puro na lang sermon, sermon, sermon? So anong tinatanim mo sa anak mo? Binhi ng sermon, sermon, sermon. Isang araw magre-rebelde na yan. Bakit? Umusbong na yung binhi, namunga na. Nagrebelde na sa'yo. Because you're never planting seeds of love. Puro seeds of anger, seeds of impatience, seeds of, frustration. Alam nyo, God created us in His image and likeness. Lagi nyo tandaan yan. Image and likeness of God. Okay? Kaya nga, basahin ko ulit ang Galatians 2:20 hanggang, anong verse ba ito? Hanggang 21. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I. So hindi daw siya. But, di ba? But Christ lives in me. So sinong nabubuhay sa puso nyo ngayon? O nasa na si Kristo ngayon? Kasama nyo na. So, ano ka pa ba? Frustrated ka pa ba? Kasama mo si Jesus? Magagawa mo ba yung pinaggagawa mo ngayon kung alam mong kasama mo si Jesus? Di ba? Mandadaya ka ba sa panunukli ng mga customer mo? Hindi, kasi alam mong kasama mo si Jesus 24/7. Okay? 7 days a week. So sabi niya, yet not I, but Christ lives in me. Sinong nakatira sa inyo?
And the life which I now live in the flesh, kung nasa laman na tayo, I live by the faith of the Son of God. Hinto muna ako doon. I live by the faith of the Son of God. Kaninong faith? Faith ni Kristo. Papalya ba yun? Hindi nyo alam kung papalya yung faith ni Kristo? Hindi. So isipin nyo, napakayaman ng salita ng Diyos. Di ba? So, the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. I do not reject the grace of God. Hindi, wag daw nating i-reject ang biyaya ng Diyos, for if righteousness comes by the law, then Christ is dead in vain. Kaya ang katuwiran po natin hindi na aayon lang sa batas ng mga do not, do not, do not, do not. Kung hindi, ano ang batas ni Kristo? Love. Ang batas ng Panginoon ay love. So yun ang natanggap nating spirit from the Spirit of God when we got born again. It's the spirit of love. Amen? Kaya isipin nyo, kung tayong lahat dito nauunawaan itong pinag-aaralan nating scriptures, you already have the mind of Christ. Sabi ng Bible, you have the mind of Christ. At hindi lang yon, lagi nating kasama ang Panginoon. Kahit nagkakamali tayo, hindi siya lumalabas. May mga katuruan kasi, pag nagkasala ka daw, lalabas muna ang Holy Spirit. Sabi ko, ano? Paano pa tayong maliligtas? Nagkakasala naman tayong lahat, kahit na Christians na tayo. Sipin mo, kung umalis ang Lord, paano na tayo? He will never leave us, He will never forsake us. Kahit nagkakamali tayo, nandiyan pa rin siya, at hindi siya tumitigil na pinapaalala niya sa atin, binibigay niya sa atin ang katotohanan. So this is very important. Okay? Now, there are 3 things sa declaration natin ng freedom na kailangan maintindihan natin. Unang-una, ang kamatayan ni Kristo ang nagligtas sa atin. So isipin nyo, ibinigay niya pati buhay niya para lang maligtas ka. Ako, ito yung mga truths na una kong natanggap. Parang sabi ko, nung makasalanan pa ako, minahal na niya ako, kaya ako na born again. Kasi kung minahal lang niya yung mabuti, hindi ako na born again. Diba? Dahil ako si disco girl, o diba? Umiinom, magmamadyong, so lahat ng bisyo. But, when I received the Lord, kaya alam kong hindi relihiyon. When I received the Lord, pati ang puso ko na bago, yung mga damit ko, hindi ko na masuot. Pag nakita ko sa salamin, sino yon? Whore of Babylon, no? Diba? Parang hindi mo na matake. Tapos pati yung paninigarilyo ko, hindi ako nahirapan na kasi iba, pahirapan na mahinto. Abrupt lahat sa akin. Kaming dalawa ni Pastor Cesar, abrupt sa amin dalawa. Kaya biglang kaming dalawa, nag-iba. Kaya yung mga barkada namin nagalit sa amin kasi nagbawas na yung quorum namin sa Madyong, nabawas na rin yung mga kainuman nila, so nagagalit sa amin yung mga kaibigan namin. But we stuck to what we believe. Pinagtawanan nila kami, parang nung una hinusgahan kami, but later on, na-sharean din namin sila ng gospel at tumanggap din sila sa Panginoon. Alam nyo, ang buhay po natin ay ang living testimony of the goodness of God, of the love of God. Sino ba ako para tawagan ng Lord sa ministry? Di ba? Parang ako ang sa aming magkakapatid, ako ang pinaka hindi religyosa. So sabi ko, sino ba ako, Lord? But, alam mo, ang Panginoon, testimony din niya na yung mga words, He can turn around their lives. Pati ang buhay nila. So, unang-una, yung Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ lives in me. So, ang Panginoon nakatira sa inyong lahat na tumanggap sa Panginoon. Sabi dito. And ang sabi, the life which I now live in the flesh, tayong nasa laman ngayon, live by the faith of the Son of God. Sipin mo, kaninong faith ang nakatira sa akin? Faith na ni Jesus Christ na kakayanin ko. Kasi kasama niya ako. So, hindi lang ako ang kumikilos ngayon. Me, with God in my life, I can do all things through Christ who strengthens me. Hindi ako, kundi ang Diyos na nasa akin. Kaya ang buhay natin ang nagiging testimony. Nagiging patotoo
Okay? Kaya tayong mga Christians din, let's be very careful how we live. In this world, alam nyo, ako shock na shock sa mundong ito. Kasi 1950 po ako pinanganak. So, nasa baby boomer pa lang po ako. Kayo, nasa mga ano na. So, ako shock na shock. Kasi nung panahon po namin, pag nag-boyfriend hanggang holding hands lang, kilig na kami noon. Ngayon, they go all the way. Parang sabi ko, oh my God, sabi ko. Kaya, maski kinakasal kami noon, mga, she's like a virgin, di ba? Ngayon, wala nang ganon. Minsan, 12, 13. Wala na. Why? It's a different world we live in. Kaya tayong mga Christians, tayo ang patotoo. Hindi relihiyon ito na nagpipilit magpakabuti. Di natin kayang magpilit magpakabuti. It's when we receive Jesus Christ into our hearts and the Holy Spirit lives in us. Kaya anong mangyayari sa atin? It's His life na nabubuhay na sa loob natin. Hindi na natin kailangan tanungin pa, tama ba o mali? We already know because He lives inside of us. Huwag nyo nang lokohin ang sarili ninyo. Many times, alam nyong mali, pinipilit nyo lang. Kasi pagkasama natin ang Lord, sasabihin at sasabihin niya. Hindi nyo na kailangan tanungin bang, tama ba o mali? Because inside you, alam nyo na. Because we are being led by the Spirit of God when you are a born-again Christian. Hello. Kaya anuman ang dinadaanan natin, may kasama tayo, hindi tayo nag-iisa. You feel lonely, you feel sad, you feel left out, sabihin mo, Lord, I feel lonely. Tapos maya-maya, mararamdaman mo ang Holy Spirit, bibigyan ka ng kaaliwan, bibigyan ka ng comfort, at magpapadala din siya ng mga kaibigan that can encourage you. So, alam nyo, as a Christian today, let our life shine in this topsy-turvy world. Ang mundo ngayon, ibang-iba. When you are with friends, if you're a Christian, let them see Christ in you. Sa mga may asawa, marami kayong mga kabarkadang mag-aasawa din, let Christ be seen in your relationship with the husband and wife. Amen? Mga lalaki, pag nakikita nyo yung asawa nyo, si Kristo nasa kanya. Kaya pag nagsinungaling kayo, unang-unang makakarinig sa kanya, si Kristo na nasa kanya. Aha, nagsinungaling, ha? Diba? So, mga asawang babae, si Kristo ay nasa asawa niyong lalaki. Respect Him. Make Him the man that God created Him to be. Huwag niyong i-under. Yung mga babaeng nag-under, ako strong ako eh. Makita niyo si Pastor Cesar, tatahitahimik, hindi ko kaya yun. Kasi siya, one word. Sabi ko, parang Jesus Christ, one word. Kasi ako madaldal, so maraming daldal, walang masyadong importante. Sa kanya, pag nagsalita, makinig ka na. Okay. So, sa atin pong lahat, anumang antas ng buhay nyo, anuman ang dinadaanan ninyo, it's very important na nauunawaan natin na tayo ay na-born again na. So, unang-una, I have been crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. I do not reject, verse 21, I do not reject the grace of God, okay? Or I do not set aside the grace of God, for if righteousness could be gained through the law, Christ died for nothing, or Christ died in vain. Kaya unang-una, I have been crucified with Christ. So, ibig sabihin, His death saved me. Ang kamatayan ni Kristo ang nagligtas sa akin. Okay? So, kaya tayo ay napawalang sala. Now, also, it's very important for us to understand na para sa atin, ang spirit man natin ay naborn again na. Okay? Ang spirit man natin. Kaya pag nawala ang katawan na ito, ang spirit man natin ay diretso na sa Diyos. Walang purgatorio. Walang second chance. Isang buhay lang ito. Pag pumikit na ang mata, may destinasyon na. If you are in Christ, diretso na. Hindi na kung saan-saan padadaan. Okay? Kaya yung mga namatay kay Kristo, ako hindi ko masyadong iniiyakan. They are in a better place than us.
Okay? Kasi nakita nila they are face to face with God, and that is the best thing. Okay? So, kaya importante po sa atin na iintindihan natin na kaya pag si Kristo nasa atin, when we make mistakes, we are still in the flesh. Ang flesh na ito ay sanay sa worldly things kasi ito ang nag-a-attach sa atin sa earth na ito. Itong flesh na ito. Kaya nga, anong sabi ni Apostle Paul? I have been crucified with Christ. Nevertheless, I live, but Christ lives in me. So, ang laman na ito, maraming gusto ang laman na ito. Pag yan ang pinakinggan nyo, di ba? Ang flesh, kasi flesh yan, laman yan eh. Pag itong laman na ito, nilibing mo, anong mangyayari sa laman? Babalik sa lupa. Kasi galing sa lupa. Kaya makalupang katawan. So, ang makalupang katawan, nandiyan pa ang desires ng mundong ito. So, don't think, kung na-born again ka, automatic, wala ka nang mararamdaman in the flesh. Ang na-born again, yung spirit man natin sa loob. Pero itong flesh na ito ang pangmundo nating katawan, paano tayo mag-operate. Kaya nga, importante sa atin na ang flesh, ang spirit man natin ang nagko-control sa flesh. Pag sinabi niyang no, ang flesh, no. Kasi itong flesh na ito, may iwan sa lupa. Babalik, you are dust, and unto dust thou shalt return. Pero anong mas inaalagaan natin? Anong mas inaalagaan natin? Itong flesh, katawan. Di ba? Kaya yung mga babae, kung ano-anong nilalagay. Isang araw, maagnas lang lahat yan eh. Yung spirit man natin, ang pagkain niya ay Word of God. Ngayon, tanungin ko kayo, gaano ka-healthy ang spirit man natin? Ang spirit man natin, nandyan ang buhay ng Diyos, so hindi pwedeng, anemic, or no. But it feeds on the Word of God. Ang katawang panlupa, ilang beses kumain? 3, 4, 5. Depende sa appetite. Yung spirit man nyo, kailan nyo pinapakain? Pag Sunday lang. Tapos, tutulugan pa yung nagpipreach. Hallelujah! Dito na nga lang makakarinig, putol-putol pa yung narinig, kaya mali-mali ang pagkaintindi dahil putol-putol. Hindi niya naintindihan ang kabuuan ng explanation. O magkakaroon siya ng misinterpretation of the Word of God. Hindi niya mai-apply ng tama. Tapos isisi niya, hindi naman totoo yung Word of God, hindi naman nag-work. Paano? Putol-putol, chapsuy ang alam mong Word of God. Hello? So it's time for us. Alam niyo, nasa end times na po tayo. Hindi na ang mga Kristiyano, it's time for us to be able to be a testimony sapagkat maraming kaluluwa pa ang kailangan hatakin natin sa katawan ni Kristo. Marami pa pong mga hindi born again na mga mahal natin sa buhay. Kung hindi pa kayo makapag-preach, let your life be the witness and testimony of God in you. Diba? God in us. Kaya mahalaga po yung ating pinag-aaralan. Now, alam nyo ba that the only cross and sacrifice ni Jesus Christ ay ang makapagpatawad ng kasalanan, walang iba. Hindi ang mabubuti niyong gawa, kundi ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Tandaan niyo that Christ died for the sinners. Christ died for the sinners. Kaya tayo ay kasama dun sa iniligtas niya. You know, ako when I got saved, I was so amazed. Kasi nga, napaka-religious ko eh. May rosaryo kami ng mga lola ko, bata pa kami, at may stick yan. Kailangan nakaluhod yung buong rosaryo, meron pang may kasama pa yun na kaban ng Diyos, Tore ni David, at kung ano-ano pa, ang dami pang kasama. Antok na kami, gigisingin kami, 4:00, 5:00, yung babata pa namin, siyempre, yung tulog, may stick siya, kaya pag gaganon-ganon, gaganon ka ulit. Ay, we were so religious, but my life never changed. When I was 30, finally, akala ko kasi I was religious eh, kaya sabi ko, okay na ako kay Lord. Akit na ako ng langit. Dami kong indulhensya, dami kong binibigay pa sa church, dami kong
prayer nobena, may pang Lunes, pang Martes, pang Miyerkules, pang Huwebes, nakaganon yun, naka-rubber band yung aking nobena. But when I got saved, pati ang aking pananamit nag-iba. My friends were so shocked. Sabi na, Manang, bakit naging manang ka? Above na nilang, manang na sa kanila. Sabi ko, ano ba naman itong mga ito? Pero masabi ko, mas gusto nyo ako nung Jezebel ang aking mga suot. So, tandaan nyo, Jesus Christ, if you look at the crucifixion, He was pierced for our transgressions. Dahil sa mga kasalanan natin, yun ang dinaanan niya. Yung Passion of Christ na pinapanood natin ng Holy Week. Sipin nyo, yun ang dinadaanan niya para lang mailigtas tayo. Alam niyo, pagka ako nare-realize ko yun, naiiyak ako, sabi ko, hindi naman ako, kasi minsan, sabi natin, hindi naman ako masama, nag-church naman ako. It's not that, it's a personal relationship. Jesus will come for those that have Him in their hearts. Hindi po relihiyon ang hinahanap ng Diyos, kundi ang pagtanggap natin sa Kanya bilang ating Panginoon. Pag Panginoon, sinong nasusunod? Tayo o ang Panginoon? Panginoon, hindi pahingi noon, pahingi noon. Diba? Sa kanila, ang Diyos ay parang parang vending machine. Lord, pag-pray, pakinggan nyo yung prayer nyo. Puro pahingi. Lord, ito. Just worship God. Alam nyo, ang Diyos mahal tayo eh. Minsan hindi pa natin sinasabi, binibigay na niya sa atin. Kaya nga, He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon Him. Sabi niya, para tayong mga tupang ligaw, okay? Hanggang tayo ay iniligtas niya, pinatawad. Isipin niyo, pinatawad lahat ng ating kasalanan. Bakit pinatawad? Binayaran na niya. Binayaran na niya ang cost ng ating mga kasalanan. Imagine, He paid for it. Kaya ito po kaya ang sabi ni Nicodemus sa John 3 verse 3. I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. Sa John 3:3 po ito. It's the new birth. Yung death ni Jesus Christ gave us new birth. Isipin nyo, katumbas ng kaligtasan natin ay ang kanyang buhay. Kaya kung di niya binigay ang buhay niya, hindi po tayo maliligtas. So, His death saved me. Kaya tayo ay talagang mahal na mahal natin ang Panginoon for what He has done for us. Okay? Kaya, ang work ng Holy Spirit sa atin is to make it a reality kung anong ginawa ni Jesus para sa atin. You know, you don't have to be very religious when you pray. When you pray, just bare your heart to God. Ako, what I feel, I just say, Lord, ito po ang nararanasan kong sitwasyon ngayon. Ito po ang hinaharap ko sa aking buhay. So, binibigay ko po lahat sa inyo at kayo na po ang bahala. After that, nawawala na yung kabigatan sa akin. So, kahit maraming problema, I can still smile. Alam nyo, ang buhay natin will be the testimony to our family. Dalangin kayo ng dalangin, madala nyo ang pamilya nyo sa Diyos. Ang buhay nyo ang tinitingnan nila. Kung walang nagbago, bakit sila sasama sa'yo? Pero pag may nakita silang nagbago, pag may nakita silang para ka ng maka-Diyos ngayon, para ka ng godly na ang spirit man mo, parang godly na ang pananalita mo. Alam nyo, when you are born in the Spirit, it will come out. Maski yung itsura pa lang natin, nagiging bago. Hello, sino yung gustong mabagong muka? You know, it's still the same features, but people will see something different. People will see the light. People will see the joy in your heart na kahit dumadaan ka sa hirap ng buhay, may joy ka pa rin. People will see God moving in your heart. People will see the miracles in your life. Kaya ang buhay po natin, I have a very simple message today. Let your light shine. Wag po nating sayangin yung bagong buhay na ipinagkaloob sa atin. It's not just for our consumption, but it is for others to see the goodness of God. When people see us, do they see the goodness of God? Okay? Alam nyo, even when you just touch people with shaking hands, you will feel life.
life. Kaya nga tayo, yung not forsaking the coming together as in the manner of some. So sabi, lalo na nung natapos ang pandemic, naging optional ang coming to church. Online. Ako nga, maski nung pandemic, online. Sabi ko, Bishop, bayagan nyo na ako pumunta sa church. Sabi ko, mag-iingat ako, magmamask ako, mag-alcohol ako. I really came. Hindi ko kaya. Yung mga anak ko, Ma, huwag mo nang lalabas. Sabi ko, hindi ako lalabas. Life-giving nga ang maririnig ko. So, hindi na nila din ako napigil. But, para sa akin, I can never exchange. So, ilang taon na ba akong born again? From 1980, ayun, ano na ngayon? So, 43 years. 43 years. So, hindi ko po pinagsisihan. Never once na kahit anong hirap ng dinaanan namin sa buhay, we never regretted being born again. Even mga akala naming blessings na dapat tinanggap ko. Kasi kailangan na ako mag-Canada because my sister already processed my papers. Sabi niya, mag-Canada ka, 2 years lang makukuha mo ng asawa mo, 3 mong anak. So, pinrocess na niya lahat, ginastosan na niya lahat, na born again kami. Biglang naging busy kami sa church. Sabi ko sa kapatid ko, hindi ako galit na galit kasi gumastos na siya, pinroseso niya siya. Siyempre, maraming papeles yung ginawa niya. And I was just 30 years old noon, sariwang-sariwa pa na mag-Canada. Sabi ko nga, minsan nag-usap kami mag-asawa, ano kaya kung nag-Canada ako noon? Baka nag-divorce tayo. Sabi ko, nakakita akong Canadian. You don't know. But sabi ko, God had a plan for our lives. So sabi ko, I will not get my success from Canada. But I get my success because I'm in the Lord. Kaya, in-encourage ko po kayong lahat. Be serious with your relationship with Jesus Christ. Isang buhay lang ito eh. Isang snap lang na gano'n. Hindi natin alam. Kaya iba-iba ang ano natin eh. Kaya nga sabi ng Bible, a time to be born and a time to die. O, kayo ba, pinanganak lahat dito? O, kung pinanganak tayong lahat dito, meron na rin tayong time ng kamatayan. Pag pinanganak ka, may date na rin ang kamatayan. Yung mga nakikita natin sa mga ganon, a time to be born, sabi ng Bible, and a time to die. Ako, I'd like to die smiling. Yeah. I'd like to die finishing my course, kagaya ni Apostle Paul. I have run the race, I have finished my course. So, yun ang gusto ko po. Kaya gusto ko i-share ito sa inyo because being born again is not a religion. It is the life that God gives us. And it is the life that makes us enjoy our life with God. Hindi yung religious life. Ako, even when I'm alone, I talk with the Lord. Pag frustrated ako, I talk with the Lord. Kaya ilalabas lahat, hindi ko iniipon lahat dito. When I'm happy, I share it with the Lord. I'm happy, Lord. Okay? Kaya yung iba kasi pag nag-iisa, ang lungkot-lungkot sa buhay. Hindi tayo nag-iisa. Ang Espiritu ng Diyos lagi nating kasama. And isipin nyo kung ang Espiritu ng Diyos lagi nating kasama, may imposible ba sa mga sitwasyon natin? May imposible pa sa Diyos. Kaya kahit anong hirap, sabi ko, Lord, ipinapasa ko sa inyo, hindi ko kaya itong problemang ito. Wala akong solusyon na nakikita. Kinrack ko na yung brain ko how to go through this problem. I have no solution. So Lord, I give it to you at bahala ka na. And then I go to sleep. Kaya hindi ako yung hindi makatulog dahil may problema. Sa tanda ko ng ito, dami ng problema naming dinaanan sa buhay. But what I can say, God is a good God. At ang pag-ibig ng Diyos para sa bawat isa sa atin, kakayanin ng pag-ibig na inyo na tulungan tayo sa lahat ng sitwasyon na dinadaanan natin. Walang malaki o mahirap na problema sa ating Panginoon kasi Panginoon siya, Diyos siya. Okay? At kung alam mong kasama mo ang Diyos, malulungkot ka ba? Kasama mo si Lord? Sabi na, hindi ka nalulungkot, mag-isa ka na, hindi ako nag-iisa. Kasama ko pa ang Lord. Yan, so sa mga byudo-byuda, kasama niyo pa si Lord. Magpaganda pa rin kayo. Kasi meron tayong lover of our soul. Alam niyo, when you're in love, di ba, it keeps you fresh. When you're in love, it keeps you smiling, happy. Tingnan yung katabi niyo, kung hindi nakasmile yan, walang love life yan. Tayong tumanggap kay Kristo, may love life tayong lahat. And we have the best lover of our soul. Alam niyo, kahit anong
anong hapdi, anong bigat, anong hinagpis natin sa buhay, ako, I only lift up my hands to the Lord. Sometimes I don't even say anything. I just say, Lord, here I am. You know what I'm going through. So, ibig sabihin ng tinataas kong kamay ko, ibig sabihin, Lord, surrender na ako sa iyo. Bahala ka na. Kasi I don't know how to say it. I don't know the solution. I don't know how it will happen. But, alam ko po, marami sa atin dito, maraming mga dinadaanan na hirap na rin sila sa buhay nila. I'd like us to stand for a while. We'll allow the Holy Spirit to minister to us. Tandaan nyo, hindi tayo iniiwanan ng Diyos. Sabi niya, I will never leave you, I will never forsake you. Okay? Kaya mahalaga po sa atin na uunawaan natin ito. In Christ Jesus, ito po ang panahon ng ating kalayaan. Marami sa atin, marami nang gumapo sa kanilang mga problema na para bang walang kalutasan, walang solusyon. So let's just lift up our hands to the Lord. The Lord knows each one of you personally. Nasa inyo siya. Nasa loob niyo siya. Kaya alam niya ang mga dinadaanan niyo. Hindi siya lingid sa mga kahirapan, mga taong kahirapan na dinanas ninyo. Hindi siya lingid sa mga kakulangan sa buhay niyo. Hindi siya lingid sa mga circumstances na minsan ay umaabot na parang mamamatay na tayo sa hirap ng dinadaanan natin. So tandaan po natin, His death saves us, His life empowers us, His love compels us to go on in this life, being a witness and a testimony of His love for us. Tandaan natin, we are in Christ today. And because we are in Christ, huwag niyong kakalimutan na siya ay namatay para mailigtas tayo sa lahat ng dinadaanan nating hirap sa ating mga buhay. At ang buhay, nung siya'y nabuhay na muli, at tinanggap natin siya sa ating mga buhay, siya ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. He empowers us. Binibigyan sa atin ng karunungan kung paano natin lulusutin ang mga dinadaanan natin sa buhay. And, pinakahuli, tandaan nyo, these are the three things that I would like to leave with you. His death saves us, His life empowers us, and His love compels me. Ang pag-ibig na natanggap natin, yan ang nagtutulak sa atin na magpatuloy at tapusin ang layunin niya sa buhay natin sa earth bago tayo bumalik sa Kanya. So, today, just talk to the Lord personally as you lift up your hands. Kausapin niyo ang Lord sa mga dinadaanan niyo ngayon. Na hirap kayo, na nag-i-struggle kayo. Talk to the Lord. The Lord understands your situations. Just express your love to God. And thank Him because He died for us. He suffered to pay for the consequences of our sins. Binayaran na niya, tinubos na niya tayo. At dahil doon, tayo, ang buhay niya ngayon, ang dumadaloy sa bawat isa sa atin. Natanggap na natin ang kapatawaran sa lahat ng naging kasalanan natin. Kaya ngayon, binibigyan niya tayo ng kalakasan, binibigyan niya tayo ng direksyon, binibigyan niya tayo ng kapangyarihan upang mabuhay na naaayon sa Kanyang kalooban sa earthly life natin. At ang panghuling gusto kong baunin ninyo, ang pag-ibig niya. Ang pag-ibig niya ang nag-udyok sa Kanya upang tanggapin ang kamatayan na kabayaran ng lahat ng ating mga kasalanan. At nung siya'y nabuhay na muli, ito ang inaalay niyang buhay sa atin ngayon, isang buhay na matagumpay. Resurrected life in Christ Jesus ang natanggap natin nung tayo ay na-born again. So, kung ano man ang sabihin natin, it will resurrect our dead dreams and dead plans. Thank you, Lord, kasi kasama ka namin. At pag binibigkas po namin ang inyong mga salita, ito po ang pumapasok sa atmosphere ng earth at ito po ang mangyayaring natatanggap namin kasagutan sa lahat ng mga inaasam-asam namin sa buhay. Lord, marami pong salamat na dinaanan niyo lahat ng hirap hanggang kamatayan para lang mabigyan kami ng bagong buhay na ito.
And for those, you can put down your hands. And for those that have not yet accepted the Lord Jesus Christ as their Lord and Savior, maski yung mga nakikinig sa online, I will just say a short prayer, sumunod lang kayo sa akin. Panginoong Jesus, ako po'y lumalapit sa inyo at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking pagkakasala. Maraming salamat, Panginoon, na ang kaligtasan ay nanggagaling sa inyo. At sa pagtanggap ko sa inyo ngayong umaga, natanggap ko po itong bagong buhay kay Kristo Jesus. At ang bagong buhay na ito, Panginoon, ang mag-uudyok sa akin upang patuloy na ang ugnayan po natin ay lalong titibay. At maski po ang buhay ko dito sa earth, ano man ang hirap, hindi po ako nag-iisa, kasama ko kayo. Maraming salamat, Panginoon, sa ipinagkaloob mong bagong buhay sa akin. Maraming salamat, Panginoon, na mula ngayon, I will experience the abundant life that you have promised to me because I have accepted you as my Lord and Savior. So, sumunod lang sa akin yung mga hindi pa born again. Panginoong Jesus, binubuksan ko po ang aking puso at tinatanggap ko ang ipinagkakaloob niyong kaligtasan sa aking buhay. Maraming salamat, Panginoon, na kayo ang nagbayad sa lahat ng aking mga kasalanan, na ang kinahantungan ay ang inyong kamatayan. At Panginoon, nung kayo'y nabuhay na muli, binigyan niyo kami ng bagong buhay. So maraming salamat, Panginoon. Tinatanggap kita, Panginoong Jesus, bilang aking Panginoon, bilang aking tagapagligtas. Mula ngayon, manahan ka sa aking puso. At salamat sa pangako mo na kahit kailan ay hindi mo ako iiwanan. Salamat, Panginoong Jesus. Ngayon ako'y nakangiti sapagkat natanggap ko ang bagong buhay galing sa inyo. Mula ngayon, hindi na po ako mag-iisa dahil kasama ko kayo. Marami pong salamat sa kaligtasan at tinatanggap ko pong lahat-lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. So I'd like also to pray for each one of you. Kung may mga special needs kayo, itaas nyo lang ang kanang kamay nyo. We will go to the Lord in prayer. Kung may special needs kayo, itaas nyo yung right hand din nyo sa Panginoon. Okay? So, Panginoon, nakikita nyo po lahat ng mga kanang kamay na nakataas ngayong umaga. Lord, ang bawat isa ay may personal at special needs sa kanilang mga buhay. Lord, nakikita nyo pong lahat ang pangangailangan ng aking mga kapatiran. So I declare this morning na lahat ng mga prayer request nila ay nakita nyo na at sinimulan nyo ng gawan ng paraan para matanggap nila sa kanilang mga buhay. Maraming salamat, O Diyos, sapagkat walang imposible sa inyo. Maraming salamat, O Diyos, sapagkat makikita po namin na sa susunod na linggo, maraming patotoo na natanggap na po namin ang mga prayer request ng bawat isa. At para dun sa mga tumanggap po sa inyo, Panginoon, I pray for them that they will continue to just experience the love and the goodness of God in their lives. At marami pong salamat, Panginoon. Marami pong salamat sa bawat isa na naririto. Continue to bless their lives, their families, their businesses or their work areas. Continue to bless whatever their hands touches, sapagkat sila'y anak nyo. Kaya kahit anong hawakan ng kanilang mga kamay, pagpapalain ninyo. Marami pong salamat, Panginoon, to experience your love this morning. Marami pong salamat sa inyong salita. Marami pong salamat sa mga milagrong makikita po namin sa aming mga buhay. And we give you all the praise and all the glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen.